Sa mayamang lupain ng Palawan, ang pagsasaka ay hindi lamang kabuhayan. Ito ay buhay. Dito sa Brooks Point, maraming pamilya ang patuloy na humaharap sa hamon ng pabago-bagong panahon at limitadong pinagkukunan. Ngunit sa tulong ng proyektong Local Adaptation to Water Access at Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o LAWA at binhi ng Department of Social Welfare and Development, ang mga simpleng lupain ay nagiging mga hardin ng pag-asa, kung saan ang tubig, binhi at sama-samang pagkilos ng komunidad ay nagbubunga ng mas matatag na kinabukasan. Paano ba nagiging pag-asang isang patak ng tubig at isang maliit na binhi? Narito ang kwento ng isang komunidad dito sa Aribungos, Brooks Point sa Palawan na nagpatunay na posible ito. Sa unang tingin, tila payak lamang ang tanawin sa isang bahagi ng Brooks Point, Palawan. Mga hanay ng talong, gulay na masinsing inaalagaan, at lupaing minsang natutulog, ngunit ngayon muling binuhay ng pag-asa. Ngunit sa likod ng luntiang tanawing ito, nakatago ang kwento ng isang komunidad na muling bumangon. Sa ano po kasi kami, yung ano po namin ay pagpapalay. Hindi po kami lahat ng gugulayan. Ilan lang po yung nasa gulayan ng kanilang linya. Noon, ang lupang ito ay tila pangarap lamang para sa mga magsasakang matagal nang naghahanap ng sariling matataniman. Ang ipagmamalaki lang po namin, siyempre, unang-una yung aming produkto, alimbawa sa mga gulay. Alam naman natin ang mga gulay ay isa po yan sa kailangan po talaga ng mga tao. Karamihan sa kanila ay umaasa lamang sa panapanahong hanap buhay, gaya ng pakikisaka sa lupa ng iba kung may pagkakataon. Hindi tiyak ang kita at madalas kulang pa para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Wala po talaga kami magagawa kasi yun talaga ang naging destiny ng buhay namin. Tiyaga lang po talaga kami bilang magsasaka para masustentuhan ang mga kailangan ng mga alibawa, mga anak namin. Mayroon po nga kami mga kasama na medyo may edad na rin pero nandyan pa rin po sila dahil nga po siyempre kailangan din po sa aming mga pamilya. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang proyektong LAWA at binhi o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished ng DSWD. Sa tulong ng programang ito, nabigyan ang komunidad ng isang piraso ng lupa. Hindi lamang basta lupang sasakahin, kundi isang oportunidad. Bali, 10 po kami ditong beneficiary. Nagsimula po kami sa bayan, orientation ay parang kung hindi po ako magkamali. Katapusin din po siya ng March. Nagkaroon po kami ng area doon sa kabila, pero halos ilang buwan lang po nung time na nag-aani na po kami dahil wala po kaming kasulatan. Kinuha po ng may-ari ng lupa. Tapos tinanong ko po yung mga kasamaan ko kung gusto ba nilang magtuloy-tuloy kami. Kasi na-inspire po kami sa mga kwento na nakikita namin doon sa LAWA at binhi na talagang umaangat yung buhay nila. Sabi namin, kaya nga nila, bakit hindi natin kaya? Sabi namin na, hindi lang tayo pang Brooks Point, hindi lang tayo pang Palawan, pang national tayo. Yun po yung lagi namin pinapag-usapan. Mula sa orihinal na 10 miyembro ay may 19 na sila ngayon sa samahan ng Barangay Aribungos Vegetable Growers Association. Sabay-sabay silang nagtanim at umani ng pag-asa. Iba't ibang gulay na hindi lamang para sa kanilang hapagkainan, kundi para rin sa kabuhayan. Talong po talaga yung pinakaano po namin dito dahil yung mga kasamaan ko po ay talong po talaga yung hanap buhay. Kaya yun po yung amin tinanim. Nagkaroon man ng agam-agam noong una dahil sa problema sa lupang taniman, hindi ito naging dahilan para sila ay sumuko.
Katulad din po sa isang pamilya, mahirap pag bago pa lang baga, maglipat kami dito, baga bagong simula. Pero nung nakatanim na kami, lalo na nagbunga na, okay na kasi kahit pakunti-kunti, kumbaga nakadadagdag sa income namin back noon sana gusto ko mag-back out. Pero naisip ko na kahit pa paano, maganda at saka masaya. Sinamahan ko si Nanay Luz na mamitas ng talong. Kwento niya, habang maingat na pinipitas ang mga bunga ng talong, hindi na nila kailangan pang maghanap kung saan kukuha ng pagkain dahil may tanim na sila at laging may aanihin. Habang nagtatrabaho kami, nagkukwentuhan, parang natatanggal ba yung stress ko. Tapos pagdating naman sa trabaho, siyempre ako ang pinakamatanda sa kanila, ako ang nanay nila. Kaya sabi ko, kahit matagal pa dito, basta kaya lang ng katawan ko, tuloy pa rin ang samahan namin. So ang mga hina-harvest po natin ngayon ay para yung pong ibebenta po ninyo sa Miyerkules sa Kadiwaster. Ano po? Opo, Mm-mm. yan. Usually po magkano po yung mga ilang kilo po yung na-harvest nyo sa isang harvest? Opo, sa isang harvest po. Nung pinakamarami. 50 kilos po ba or more than? Sobra. Sobra pa sa 50 kilos. Thank you po. May isang ektaryang taniman ng talong dito at tuwing harvest season nakakakuha sila ng more than 50 kilograms ng talong kada harvest. So meron na silang pang-uwi sa pamilya nila, meron pa silang kita at meron pa silang naitatabi bilang asosasyon, iniipon. Hindi lamang lupa ang ibinigay sa kanila, kasama ng proyekto ang pagsasanay. Mga teknik sa tamang pagtatanim, pag-aalaga ng pananim, at pamamahala ng ani. Ang sa linis po, ganun tulong-tulong din po kami pag anong kailangan natin, mag-abono, mag-spray, mga ganun po para mapangalagaan namin para kahit pa paano magkaroon po kami ng kita lahat. Nakakatulong naman po sa aming pamilya kahit papaano mayroon kaming income na pagkukunan kahit hindi naman kalakihan, at least nakaka-sustain kahit papaano. Buti nga lang po ang aming mga samahan ay kumbaga yung tulong nila bawat isa ay nandyan naman bawat isa sa amin. Kaya po ang aming grupo ay lumalago ba. Natutuwa po ako sa kanila kasi hindi sila na-discourage. Noong panahon na yung kanilang unang naging site ay binawi ng may-ari. Kahit na bago yung kanilang mga produce doon, hindi sila nawala ng pag-asa, no? At nakita nga po nila yung area na to. And we also thank yung community mismo na nagiging instrumento para sa paglago ng kanilang samahan. Hindi lang pera yung nabibigay, bagkos mas natutuhan nila yung magtiwala sa kakayahan ng isa't isa. Kasi syempre as grupo, kailangan alam nyo rin po or nagtitiwala kayo sa kakayahan ng isa't isa. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na lumahok sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan, kung saan mabebenta nila at maipapakilala ang kanilang mga produktong gulay. We expanded it into other projects katulad po ng Vegetable Derby na kung saan doon po sa kanilang project lot at binhi site, in-invite natin yung iba't ibang seed companies. So pinakita po nila yung performance ng kanilang mga produktong gulay. So nalalaman po namin kung ano yung top performing doon. So para sa mga susunod na projects, yung kanila pong binhi yung aming gagamitin. Nakaraan umaabot kami ng 300 kilos kabuuan po o sumusobra. Bali ngayon ma'am, puro pa po kami sa mga mulching, yun po yung mapanggamit po dito, doon po napupunta doon yung po. mga kita. Okay. Po. Tapos yung sobra po, yun po yung pinapaghatian namin. Gusto rin po namin magkaroon ng pondo, kaya binalak po namin kada harvest po namin, magkakaroon po kami ng 500 na itatabi para pambangko. Balik nasa 16,000 na po yung naipon namin para ibangko po. Para kahit pa paano may mahugot po kami next crop or kailangan po ng grupo. Kasi may 2,000 kami bawat harvest na tinatabi para matuloy-tuloy po may pambili po ng abono, ng pang-spray. Kano lang ma'am kasi 2 beses din naman po yung talong mag-harvest sa loob ng 1 linggo. Natutunan nilang gumamit ng mas episyenteng paraan
ng pagkukuhanan ng pandilig, magtanim ayon sa panahon, at magplano para sa tuloy-tuloy na produksyon. Bilang aming magtatanim, kailangan laging binibisita yung mga gulayan Opo. para doon mo nalalaman kung nangangailangan na ng pang-abono or pang-spray. Nandoon naman po yung bawat isa, yung support na bawat isa sa amin. Kumbaga, para daw yung aming asosyasyon ay lumago pa. At sa gitna ng sakahan, isang simpleng estruktura ang nagsisilbing puso ng kanilang pag-asa. Isang balon. Sabi nga po ng mga kasamaan ko, yan na lang nga daw yung gawin naming lawa. Nawawalan po ba siya ng tubig? Tuloy-tuloy Or- din, ma'am. Ayun, Maganda po Hindi yung po ano. siya natutuyo. Opo, hindi po siya natutuyo. Sa isang lugar na madalas tamaan ng matinding init at pabago-bagong panahon, ang balon ang naging sandigan ng kanilang ani. Kahit sa panahon ng tagtuyot, may tubig silang maaasahan. Hindi na sila lubos na umaasa sa ulan. Isang mahalagang hakbang sa pagharap sa epekto ng climate change. Malaking bagay ito, sabi ng mga magsasaka. Dahil pag wala ang ulan, wala rin silang ani. Ngayon, kahit paano, tuloy-tuloy na. Sumali kayo sa mga ganitong project. Malaking tulong. Kasi sabi ko sa asawa ko, kung wala itong garden namin na ito, wala kayong pambili ng vitamins. Pero ito ay mayroon na. Tuwing ha-harvest kami, saya kami. Siyempre, party-party kami, tumatabi rin kami yung sa asosasyon namin. Pero sabi ko, at least may bibili tayo ng ulam, kumbaga pandagdag. Sa halip na dudukot kami sa sarili naming iniipon-ipon, hindi na magalaw yun. Unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Mula sa hindi tiyak na kita, nagkaroon sila ng kahit papaano ay regular na papagkukunan. Nakapag-aaral na ang kanilang mga anak ng mas maayos. May pagkain na sa hapag at may naitatabi pa para sa kinabukasan. Ang dating pangarap na disenteng buhay ay unti-unti nang nagiging realidad. Ngunit higit pa sa kita at kasanayan, ang proyekto ay nagbigay ng mas malalim na aral. Ang kahalagahan ng pagtutulungan at suporta ng pamahalaan. Madami silang na-encounter na mga challenges. Pero kahit sa ganon, talagang nagpursige sila. Nandun yung eagerness nila, yung perseverance nila para maging matagumpay po yung kanilang Project Love at Tingi. As someone na nakita yung struggle nila, parang nakakatuwa din na by now nakita ko na yung fruit talaga ng pinaghirapan nila. Kasi sa mga kwento pa lang nila talagang kumikita na nakakatulong na somehow sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. And more than that, siguro yung camaraderie between the group, talagang nakapag-create sila ng relationship ba sa kanilang association. Ipinakita nito na sa tamang programa, sapat na gabay at konkretong tulong, kayang baguhin ang buhay ng mga nasa laylayan. Nagpapasalamat ako sa mga taga-DSWD, sa government, at sa Pangulo. Malaking tulong ito sa mga magsasaka. Sana tuloy ang kanilang suporta sa mga magsasaka. Sa DSWD, sa government, nagpapasalamat po kasi po nandyan po sila na nagagabay sa amin, tumutulong sa amin hanggang ngayon na palaging na-encourage sa amin na tuloy-tuloy ang aming asosyasyon. Napakaganda pong programa po yung binigay sa amin at saka nakatulong po ito sa bawat isa sa kagrupo po namin at saka talagang sinustain po namin kasi masyado po kaming natuwa sa programa po na ito. Yung project na po nito is hindi po para sa DSWD, para sa akin, or para sa akong kalinuman. Ito po ay para sa kanila. Parang naging bridge lang po yung programa ng DSWD para sa kanila. And lagi po ako nagpapasalamat sa continuous support nila sa program na kahit nung una hindi nila makita
yung bigger picture kung bakit nila ginagawa to. Pero as the time went by, nakita nila yung kahalagahan o kagandahan ng project. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang sakahan sa Brooks Point, Palawan. Ito ay kwento ng agrikultura, isang pundasyon na matagal nang bumubuhay sa bansa. Dito kasi sa bayan ng Brooks Point, kami ay talagang ang major source of income namin kababayan ay nanggagaling sa agrikultura. Kaya malaki itong tulong at talaga namang pinapakinabangan nila yung mga binibigay na proyekto ngayon. Maraming salamat po sa ating Presidente Bongbong Marcos at siyempre kay Secretary Gatchalian ng DSWD sa mga programang ibinigay dito sa aming bayan. At ito ay siguradong pangangalagaan namin. Ito ay talagang isusustain namin yung mga proyektong ito at dahil ito ay malaking tulong sa aming mga kababayan. Sapagkat sa bawat binhing itinatanim, may pamilyang umaasa. Sa bawat ani, may komunidad na nabubuhay. At sa bawat magsasakang patuloy na lumalaban, naroon ang pag-asa ng isang bansang hindi kailanman dapat magutom. Dahil sa lupa nagsisimula ang buhay. At sa pag-aaruga rito, nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Kung walang farmers, walang agriculture, gutom ang lahat. Kaya nga nung pagmura ng palay, kasi kami nagapasakan, sabi ko, ano kaya kung magtanim tayo ang para sa atin lang? Maraming gutom. Kaya kahit mura, tuloy pa rin para makatulong sa mga nangangailangan. Sa bawat tanim at ani dito sa Barangay Aribungos, Bayan ng Brooks Point, patuloy na umuusbong ang pag-asa. Sa suporta ng DSWD, ang mga komunidad ay hindi lamang nagtatanim ng pagkain. Nagtatanim din sila ng dignidad, katatagan at mas maliwanag na bukas. Ang bawat binhing itinanim ngayon ay pag-asa para sa susunod na henerasyon. Naway nabigyan namin ng mas malalim na kahulugan ng usaping agrikultura at seguridad sa pagkain ng bawat komunidad. Patuloy po nating suportahan ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.